nating aklat ay yung Korinto kasi doon natin binasa. Pag sinabing tema kapatid sa anniversary, pag nag-celebrate na tayo last week, salamat sa Diyos, naging successful. Mamaya yung iba mag-testimony, awitin pa rin natin yung awit, no? Yung message ko patungkol pa rin sa konektado sa anniversary. Kaya kinuha natin sa Korinto yung ating lesson, no? Dumidirect na tayo. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 3. Kung naalala nyo bago mag-anniversary, of course, no anniversary, wala tayong Sunday school, no? Mga kapatid. So, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 3. Ang tinalakay natin bago nag-anniversary yung verses 1 to 15. Nabanggit natin sa verse 1, tatlong klase ng Kristiyano. Ang tatlong klase, tama, no? Yung may spiritual, merong carnal, at saka baby Christian, no? So, lahat tayo nagsisimula sa pagiging baby Christian, tapos pwedeng duman sa pagkakarnal bago spiritual. Pwede rin naman baby, tapos naging spiritual, tapos babalik sa karnal. Yan yung cycle niya, no? Pero siyempre, gusto ng Panginoon yung spiritual. At para matawag tayong spiritual, kapag meron na tayong tamang attitude. No? Yung attitude natin ay, actually, di ba, ang isang sakit ng Korinto, away sila, no? So, ang isang mature, nagagawa niya na sa sarili niya na kahit na iba-iba ng personality, na-adjust niya na yung sarili niya. No? Hindi niya pinapatulan ng galit yung galit. O kaya, basta yun yung hindi siya namamabulito rin, kahit preacher, no? Ayan, narinig mo si Pastor Nabia, no? Isa sa highlight ng ating anniversary na na-appreciate ko, yung message. At alam nyo, yun ang kakaiba sa atin, sa church natin, no? Kung napansin nyo, ang mahabang oras natin binigay natin sa pastor. At what why pastor? Kasi galing lang niya sa di ko na no? Sa iba kasi pagka in-invite si pastor na na preacher sa katulad ng pinanggalingan niya na pressure siya. Kasi medyo siya huling preacher siya tapos may nahabol sa flight. Alauna ng madaling araw, ang preaching niya natapos yata parang 10:30 na. Hindi na siya talaga kumain para lang maabutan niya yung So, sa atin, nagpapasalamat ako kay Sister Rachel. Magaling nga siya sa ganyan. Talagang siya yung namimili. Kahit ako yung pastor, lagi niya sinasabi no Sunday. So, sabi niya, may head ups mo si pastor kung hindi tayo makakapag-start ng Kasi nandun na talaga si pastor. Actually, siya kayo na ron. Dahil sila yung nakatira dun sa hotel, di ba? Sila yung nag-ayos nung Kasi si pastor ganun siya. Pagka pupunta sa lugar, kung kaya niyang puntaan muna yung lugar, kung saan siya mag-preach. Tapos may babaguhin siya lugar. Kung saan siya, So, kaya natabi yung pulpit. Alam mo ba't natabi? Kasi yung white, hindi abot pag nasa gitna. So, ang option, mag-preach siya ng walang microphone, nasa gitna. Magandang tingnan, no? So, mag-decide na lang siya na ilapit na lang dun sa sound system. So, mga kapatid, at least natuwa siya kasi pagka hindi pressure, relax yung preaching. Napakaganda ng mga message niya, di ba? Dalawa. So, katulad nito, ayan, nakaranas kayo ng huwag naman yung, ay, gusto kong pastor ko, si Pastor Nabli na lang, ayaw ko na kay Pastor Ed. Para tayong Korinto, no? Sabi niya, sino ba si Apollo? Sino ba si Pablo? Sino ba si Cephas, no? Mga lingkod lang niya ng Panginoon. Tapos sabi niya sa verse 9, we are laborers together with God. Yun ang, sana tumatak sa isip natin to, yung dinig ko sa inyo na ang mga anghel, servant ka ng Diyos. At kung maling paggawa ng Diyos, gagawin nila ng walang reklamo. At saka mas makapangyarihan sila sa atin. Ang nakakapagtaka, nag-aabang sila na sila yung utusan ng Diyos para sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi sila inassign sa ganyan. Wala kayong makikita na magpipreach sila about gospel. No? Well, pag inaral nyo ng malalim, may dahilan nga naman pala. No? Kahit makapangyarihan sila, kahit willing sila mag-serve, ang problema, hindi nila naranasang nagkasala. At hindi nila naranasang napatawad. So ngayon, baka sabihin mo, Pastor, hindi ako karapat dapat mag-preach kasi makasalanan ako kasi marami akong nagawang kasalanan. Actually, isang qualification nga yun. Kasi para alam mo ang pinagdaanan ng mga pangangaralan mo. Ang anghel, mangaral sa akin, hindi niya alam kung yung kasalanan Hindi niya alam kung yung forgiveness Hindi niya alam kung yung mercy. Hindi alam ng mga anghel yan. No, may katangian ng Diyos na alam ng mga anghel, yung sovereignty, alam nila yan.
Yung holiness, alam nila yan. May mga katangian ng Diyos na alam ng mga anghel. Pero may mga katangian na tao lang nakakaalam. Love. Hindi alam ng mga anghel yan. Kaya wala akong nakita sa Bible na God loves the angel. No? So mga kapatid, minsan yung disqualification na tinitignan mo, yun pa yung magiging paraan para ma-qualify ka. Makasalanan ako katulad ni Pablo, I am the chief of sinners. Pas, meron naman, walang mercy ang Anghel. Wala. Kaya pala nung inutusan niyang patayin. Patayin na. Ano sila, literal sila, di ba yung kagabi na inaral, mamaya babanggitin ko rin yan. Yung Passover, sabi ng Diyos kay destroyer, patayin mo lahat ng panganay sa Egypt. Talagang lahat ng bahay, pumatay siya, walang mintis. Except, pag may nakita siyang dugo. When I see the blood, I will pass over. Yung kaya may Passover lang. Ganun ang mga anghel. Powerful sila, tas obedient sila, pero wala silang, ayaw ko naman sabihin wala silang habag, pero hindi nila alam yung habag eh. Hindi nila naranasan yun. Pati pag-ibig, hindi nila alam yun. Yung grace, I think hindi rin nila alam yun. No? Ang holiness, alam nila yun kasi sa langit pa, may kabanalan. No? So, ayan na. Pero sabi ng verse 9, for we are laborers. Ang sabi ni Pablo, siya at saka lahat ng miyembro sa Corinto. May mga miyembro doon, may carnal, may baby, may spiritual. Lahat tayo kamang kagawa ng Diyos. Kaya pinakita natin yan, anniversary natin. Diba? Alam nyo, although baka may marinig kayong minsan na, ay, ang galing ni pastor, ay, ang galing ng song leader, ay, hindi, sa Biblia, lahat tayo. Kahit na magaling yung song leader, kung wala siyang miyembro sa choir, anong ikakanta nila, no? So, ganun yun, kahit yung mga wala nga kahit hindi naka-attend, nag-contribute di ba? Especially sa finances. So kaya nga nakalagay dito, we are co-laborers. Lahat tayo kamanggagawa ng Diyos. Parang sinasabi ng Diyos, meron akong negosyo, meron akong business sa mundo. Totoo naman yun. May business ang Diyos. Pero ang business niya hindi para kumita ng pera. Ang business niya para ipangaral ng Ebanghelyo. Pero para maipangaral ng Ebanghelyo, kailangan ng pera. Kaya nagkakaroon ng offering. Okay? Kailangan naintindihan niya ng mga tao. So we are co-laborers. We are laborers together with God. Tapos may binanggit din dyan na ang pundasyon of course, verse 11, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang founder and foundation of the church, Jesus Christ. Tandaan nyo, yung iba-ibang sekta, yung iba-ibang religion, may founder. Pag naghanap kayo ng Bible school, makakaral nyo yan. No? Kunwari, ang Catholic, merong, pag inaral niyan, Constantine the Great ang pinagsimulan niya. Pag alam niyo yung history, no? Isang emperor. Siya yung nagpadeklara na mula ngayon, pagsamahin na natin yung religiyon at saka yung gobyerno. No? Kasi siya yung emperor, gusto niya yung Christianity, nagpa-convert siya sa Christianity. Ang Roman Empire ngayon ay Christian na. Parang dito, no? Dineclare ng hari nila na mula ngayon i-convert natin sa Christianity ang bansa, yung hari nila noong 301 BC. Nauna pa kayong ano niya. Ang Roman Empire 315 or 313 I think. Nauna sila ng ilang taon, no 12 years. Ang hari niya kaysa sa Roman Empire. Kaya lang dahil powerful ang Roman Empire, kaya mas alam siya sa kasaysayan. Pero kunwari, ang ibang grupo, ang founder din ng tao. No? Ito, banggitin natin, common knowledge na ito, Iglesia ni Cristo, siyempre, Felix Manalo. No? Pagka yung, kunwari, yung, medyo nakalimutan ko na, natatanda nyo, makakalimutin ako, no? Pero nung inaral namin yan, alam namin yung mga yan, no? Yung Jehovah's Witness, Mormons, may mga founder yan. Ang Baptist, hindi si John the Baptist ang founder, si Jesus Christ. Yun yung Matthew 16:18 na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ka iglesia. So, nagtayo siya ng simbahan. Hindi niya tinawag na Christian, hindi niya sinawag na Baptist, pero yung materialist niya, Baptist. Bakit? Siya Baptist mismo yun, binaptize siya rin John the Baptist. Lahat ng apostle niya, binaptize din John the Baptist. Hindi niya nga lang tinawag na Baptist yung simbahan kasi nag-iisa pa lang naman. Ang tawag niya, ating iglesia. Iglesia, actually yung pangalan, Iglesia ni Cristo, pero hindi yung religion. Yun talaga yung simbahan ni Cristo na tinatag. Tapos, ano sabi niya? The gates of hell shall not prevail against it. Mula nung tinayo niya, hindi yan mawawala sa mundo. Kahit anong mangyari. So, ibig sabihin, ngayong kasalukuyan, may simbahan ng Panginoon. Na kunwari hindi ka Baptist, mag-research ka lang.
Paano mo malalaman kung ano yung simbahan ng Panginoon? May mga nag-aral niya, no? Inaral nila yung katangian ng simbahan at dinay ni Kristo, nakikita nila yan sa mga baptist ngayon. Pangalawa, mas matindi yun, yung linya. Yung tinatawag na lineage. Tayo lang ang nagtuturo na bago ka maging preacher, bago ka magpag-baptize, dapat ikinumission ka, sinugo ka ng isang simbahan. Yun kasi pattern sa Bible. Yung sabi ni Kristo, magsihayo kayo. Yun ang commissioning. So kung saan man nagtayo kayo ng simbahan yung mga apostol, hindi nila tinawag na baptist talaga yan. No? Hindi nila tinawag na naman, basta yan ay Christian o kaya simbahan ni Kristo. Kaya nung nagkadabulabo na sa istorya, dumami ng dumami, ayan, pinagbintangan yung mga baptist na Anabaptist. Ibig sabihin Anabaptist, kasi kahit nagaling ka sa ibang, kahit galing ka sa Katoliko, sa Protestante, pagka na-convert ka, doon ka palang nila bibinyagan. Kasi ang tamang konsepto sa binyag, Kristiyano ka na. Eh sa iba, uunahin nila yung binyag, kahit hindi pa nanampalatayang tao, haliwala yung binyag na yun. Ang tamang binyag, yung katulad ni Kristo, 30 years old siya nung nagpabinyag siya. Ibig sabihin, dapat mananampalataya ka na at naunawaan mo yung baptism. So, tandaan sa verse 11, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now if any man build thereupon this foundation, dapat ang itatayo mo, gold, silver, precious stone. Pero may pangalawang set, wood, hay, stubble. Napaliwanag ko yan, kapag gumagawa ka na lang sa Panginoon, ilagay mo na sa ayos para hindi masunog. Alam niyo yung masunog? Kahit na kayo, ginagamit yan. Kunwari, may nagbalita. Uy, namatay na si Gary. Dahil may nagbalita. Parang si Doktor na... Ilang beses na pinalitang patay. Paniwala mo. Pala, sunog ang tawag doon. No? Fake news. Tapos ikaw ay nagpakahirap ka ng magbalita o nag-ano. So sabi ng Panginoon, meron din mga Kristiyano na gumagawa na ng mabuti, maaaring nag-o-offering na, kumakanta na, pero merong nalaktawan. Kaya nga in-emphasize natin yung baptism. Kasi yun ang tamang sistema eh. After salvation, baptism, after baptism, discipleship. Tapos mag-serve ka na. Yung iba, serve lang serve, ayaw nila ng baptism. Ang problema sa ayaw magpabaptize, mga kapatid, parang nire-reject mo yung unang utos ng Panginoon. Paano mo siya masusunod sa ibang utos? No? Kaya nakalagay dito, dapat ang itatayo mo, gold, silver, and precious stone, yung hindi nasusunog. Pero yung iba naman, wood, hay, stubble. Meron, nagsiserve din eh. May ginagawa din eh. Kaya lang pagka idinaanan ng Panginoon sa apoy, ibig sabihin din sa apoy, parang sa judge. No? Hatulan niya, tama ba ito, tama ba yung motibo. Pag mali ang motibo, at saka yung pamamaraan, hindi papasayan. No? Kaya nga nakalagay dyan, verse 13, every man's work shall be made manifest for the day shall be. Kaya nga tayo, ang kapatid, huwag tayong mahatol. Ako bilang pastor, sinasabi ko yung teaching. Pero hindi ko pwedeng turo, kapatid, ikaw, mali yung ginagawa. Nagkahatol ako pagka ganon. Pero pag sinasabi ko, pag ang ginagawa mo ganito, mali yung procedure o mali yung motibo, masusunod yan. Ang ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos ang nagsabi sa iyo na mali. Kaya ang sabi niya ngayon sa verse 13, ito na, napakahalaga nito, lalo na kakatapos ng anniversary natin, no? Every man's work shall be made manifest. Kahit hindi ko hatulan yung tao, may maghahatol dyan. Yung manifest, ibubulgar din yan. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Aamoy niya ng apoy, susubukan niya ng apoy, parang ginto. Pag dinaan mo minsan, kala mo ginto, pero nasusunog. Yung pala, may impurities. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Ang ibig sabihin ng fire, ang Diyos na bahala dyan. Yung salita ng Diyos, at saka pag nasa langit na, ang Diyos na magsasabi, yung inaasahan ng makakapagligtas sa iyo, hindi ka pala papasok sa langit. No? O kaya naman, pumasok ka nga sa langit, pero wala kang reward. Bakit? For verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. No? Na mga kapatid, binindi ko lagi ito, no? Kagabi lang may nagtanong sa Bible study, paano po kung kunwari, yung isa naglilingkod para mabait, no? Parang mananampalataya pero may mga tinatago pa rin kasalanan. Yung isa naman, obviously talagang talamak ng kasalanan, pero bago siya namatay, nakapagsisi. Well, depende ang tanong. Kung ang tanong, ligtas pa, ligtas siya. Kasi merong nakapako sa krus na makasalanan, nagsisindi na ng bautisman, sabi ng Panginoon, sa araw na ito, sasama kita sa paraiso.
Yun naman mabait kasi hindi ko rin alam eh. Maring nakikita mo mabait, kung talaga nanampalataya sa ligtas din siya. Pero ang tanong, yung mga ginagawa niya mabuti ngayon, ang tanong, may reward ba? Baka ang ginagawa niya mali ang motibo niya. Meron ganun eh. Yung gusto niya ng sumikat o makitang tao. Actually, yun yung tinatawag na maling motibo. At tayo din natin kaya yan ha. Tandaan niyo, hindi mo pwedeng hatulan ang motibo ng isang tao. Yes. Pwede mo lang hatulan yung ginagawa niya at saka yung sinasabi niya. Pero yung dahilan niya ba't niya ginagawa yun, no one can know, only God. Kaya pagka alam mo yun, hindi mo nakahatulan yung kapatid mo. Sinabi niyang, ay gusto ko pong kumanta, ay gusto ko pong mag-operate, ay gusto ko pong ganito. Sige lang. Ang gawin mo lang, lalo na kung kaya mo siya, sana kapatid, turuan mo siya ng Bible para tumama yung motibo. Now, verse 15, if any man's work shall be burned, ang nasusunod dito, hindi yung tao, yung kanyang gawa. He shall suffer loss. Akala ng iba, nawawala yung salvation. Hindi yung salvation yan. Ang na-loss yung reward. Alam ko, maraming grupo ang nagtuturo na kailangan after naniwala ka kay Kristo, magtapat ka kay Kristo. Pag hindi ka matapat, mawawala yung kaligtasan mo. Yung mga ginagamit silang verse, ito yung isa. Sabi nila, pag nasunog, magsasuffer siya ng loss. Ang loss dito, reward. Tuloy nyo lang sa verse 15. But he himself, yung tao mismo, ligtas. Kahit yung gawa niya, hindi pasado sa Diyos. Kasi marami naman niligtas sa mabuting gawa eh. Kaya lang, sa isang banda naman, Pastor, hindi naman pala tayo maliligtas sa mabuting gawa, hindi na lang ako gagawa. Huwag naman. Kasi sabi naman, pag gumawa ka naman, meron kang reward. Kahit makapasok na ako sa langit, kahit sa kusina lang, kahit sa CR lang, okay na ako. Sige, ikaw okay yan. Pero ang sarap kaya nasa langit ka, nakatanggap ka ng reward, may offering pa rin sa langit, alam di ba? Ang offering natin doon, di na pera. Crown. No? Pagka nasa langit ka, meron pa rin offering sa Panginoon. Bakit? Yan yung crown, yan yung gantimpala ng good works na tama. Okay? Yun ang sinasabi dito. But he himself shall be saved in tao, yet show us by fire. Okay, ito na ngayon yung hindi natin natalakay. Sana makuha ko kahit hanggang dulo lang. Verse 16 na tayo ngayon. Know ye not that ye are the temple of God. Ang kapatid, napakahalaga nitong doctrine na to, no? Lahat ng born again, pumasok sa atin ang Espiritu ng Diyos. Naalala niyo, paano tayo na-save? Inamin natin makasalanan tayo. Dahil makasalanan tayo, hindi pa rin tumira sa atin ng Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero nagsisi ka, hinugasan ka ni Kristo. Pag hinugasan ka ni Kristo, gusto ngayon ni Kristo tumira sa puso mo. Actually, ang Panginoon hindi siya tumitira sa bahay. Hindi siya tumitira sa templo. No? Minsan nagiging symbol lang yung templo. Pero ang mas gusto niya tirahan yung tao. Bakit? Kasi yan yung nilikha niyang kahawig niya. Samantalang yung building, tao lang ang gumawa niyan. So, pero ang tao, ang Diyos ang gumawa. Tapos tayo lang yung ginawa niya, ng kahawig niya. Wala nga akong nakita rin sa Bible na ang Diyos nakatira sa anghel eh. Now, ito mga side, ano mo lang, comment. Maring hindi pa malinaw, pero basta wala akong alalang sinasabi ng Diyos na ang Diyos ay tumitira sa mga anghel. Bagamat mas banal sila sa atin. Siguro, isang dahilan doon na nakikita ko, mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa mga anghel. Huwag naman mag-serious yung mga anghel. baka strike ako ng anghel. Pero alam ko, ang anghel hindi naman niya gagawa ng walang paintulog ng Diyos. Hindi sila independent. Hindi sila tayo kayong may volition. So, mas nakatira. Yan ang isang malinong verse. Know ye not? Sabi ni Pablo. Alam niyo kaya binigyan. Kasi nga, mga to'y Korinto na karnal. Yan ang sabi niya, nakatira sa inyo ang Holy Spirit. Kapatid ang doktrina, mayroong mga ibang born again ang turo. Sige, pag born again ka, pumasok sa iyo si Holy Spirit. Pero pag nagkasala ka, umaalis siya. At ang gagamitin din ng verse sa Old Testament. Well, ang doctrine kapatid, sa Old Testament, ang Holy Spirit dumadating umaalis. Nangyari yan kay Samson, nangyari yan kay David, no? May mga Haring Saul, umalis talaga yung Holy Spirit. Hindi mo pwedeng pagbasihan yung turo sa Old Testament kasi ibang economy yun. Ang turo sa New Testament, once na pumasok siya, hindi na siya lalabas. Kaya nga, siya yung forever talaga, si Kristo eh. So, sabi niya, hindi niyo ba alam mga karnal to, pero sabi niya, hindi niyo ba alam nakatira sa inyo ang Holy Spirit? Mga karnal yan pero Kristiyano sila. Nakuha niyo, may advantage pa rin yung, minsan may mga, alam niyo, dito sa community natin, minsan may mga magde-judge nila, may mga miyembro niyo naman, ganito, may ginagawa. Minsan gusto ko silang supply. Sige, ikaw, banal-banal ka na, pero hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos eh. Hindi accepted sa Diyos yan.
At least ito, kahit nakakagawa ng kasalanan, nakakarinig ng salita ng Diyos, may pag-asa. Unang-una, ligtas yung kaluluwa niya. Pangalawa, kung ano man yung nagagawa mong mali, dahil nakakarinig siya ng salita ng Diyos, may pag-asa siya magbago. Kesa hindi nakakarinig. So, sana naunawaan nyo, no? Hindi lang sana pastor ang may ganyang ideya. So, kasi may miyembro na, so, ganito, galit ka na. Kasi narinig mong may kinwentong ganito, may ganyan pa. Basta ang loyalty natin, no, pero sa Panginoon, pangalawa, sa kapatiran. Hindi natin kukonsintin yung kasalanan niya, pero huwag naman yung may nabalitaan ka lang na gano'n eh. Ayaw mo na. Sabi, hindi namin yung buyan. Hindi pwede gano'n. Hindi pwede mga kapatid, ano? So, ang sabi niya, nakatira sa inyo Holy Spirit, and that the Spirit of God dwelleth in you. Hindi niya, dalawang beses. Ikaw ang templo, o baka hindi mo pa naintindihan kung yung ibig sabihin ng templo, inulit niya. Ang Espiritu ng Diyos, nananahan. Dwelleth. Alam niyo lang natin dwelleth, hindi nga dumaan lang eh. Parang di ba minsan meron tayong bisita sa bahay, tapos sobrang close niya sa'yo, assuming siya, no? Nakitulog na, tapos dyan na nakiligo, tapos dyan na, kumbaga parang inaring bahay na yun, no? Actually, sa tao nagagalit tayo pag gano'n. Pilatong siya, pero actually ang Holy Spirit at si Kristo, yan mismo siya. Sa ayaw at sa gusto mo, pilatong na talaga siya. Kaya lang, ito yung problema. Paano basta pag nagkasala ako, di ba banal siya? Well, ang magagawin niya, nandiyan pa rin siya. Pero malungkot siya. Kasi may verse sa Bible na huwag mong bigatiin ng Espiritu ng Diyos. Do not grieve the Holy Spirit. Meron pag isa eh. Basta may mga kasalanan ng Kristiyano sa atin, yung pinipigati mo siya, at saka nire-resist mo siya, pero nandiyan siya. Naalala niyo yung, kunwari, may nasa bahay. Alam mo, minsan, maging aware kayo mga kapatid. Yung may kasama kayo sa bahay, kay asawa mo, kay kapatid mo, yung kailangan batiin mo man lang. O kaya kahit magulang nga eh. Lalo na yung magulang, ang pakiramdam nila, wala sila sa bahay. Kasi hindi mo binati na magandang umaga po, o na, kumusta po kayo? Minsan hinahanap yan ng matatanda. Pero nasa bahay siya, minsan nakatwiran mo sa mga kabarkada mo, sa mga, ako naman ang umuupa sa bahay. Ako naman nagpapakain sa kanya. Oo, pero meron pang higit doon ang hinahanap. Yung pag-recognize na buhay pa siya, nandiyan pa siya, lalo din Holy Spirit. Pwede siyang nandun dyan, pero hindi ka nanalangin. Hindi ka umunsultan kung may gagawin kang desisyon. Alam niyo, pag ako, nag-walking ako sa umaga, araw-araw yan, at least isang oras. Minsan, nasubukan ko yung lilipat pa ako dito sa kalsada na to, didiretso ko. Minsan ang setes ko, Panginoon, depende din sa signal. Di ba may signal na minsan 72 seconds. Minsan nga 90 seconds. So, pagka magano, sayang yung nakatigil ako na 90 seconds ka ako. So, ang isang ino ko, tutuloy ako sa ganito. Kasi hindi mo alam kung saan ka pwede. Ay ako, tapat ako sa aso. Nagpipray talaga ako, Panginoon. May papasutin akong bagong kalsada. Sana ganito, no? Baka minsan pinagpipray mo, sana makapulot ka ng 100 grams ka na. Pero wala eh. Di pa ako makaranas ng gano'n, no? Nakakapulot ako, jeez. Pero pwede yung prayer mo yan eh. Kasi nandiyan si Holy Spirit, recognize mo, verse 17. Ito ang danger ngayon, 17. If any man, o kahit babae, defile the temple of God, paano ba natin dinudumihan ng bahay ng Diyos? Hindi yung may grasa ka, may alikabo ka kasi maglilinis ka, trabaho mo, cleaner ka, hindi. Nadudumihan natin ang templo ng Diyos sa kasalanan. Yung idolatry, adultery, marami yan lying, maling kaisipan. Ang sabi niya, kapag ka dinumihan mo ang templo ng Diyos, He shall not destroy. Alam mo yung destroy? Hindi ka, sasabihin na naman ng iba, kita mo, hindi destroy daw siya ng Diyos, di ba? Destroy, impyerno. Pag-aralan niyo yung konteksto. Ang ibig sabihin ng destroy, ang di-destroy niya yung katawan mo. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwede ka mismo patayin ng Panginoon. May tinatawag na sin unto death, pero hindi pa natin tinatalakay yun. Pagkamanak ng Diyos, gumagawa ng kasalanan, pinapaalalanan sa Diyos, pero ini-insist niya, baka dumating ang Panginoon, kunin ka na ng maaga ng Diyos. Ang tawag doon, sin unto death. May mga example niya, alam mo isang example niyan, si Haring Saul. Meron pa, kasi iba, isang teaching yan sa Bible na pwede kang i-destroy ng Panginoon yung katawan. Pero parang sinasabi ng Diyos, ang rason ko kaya kita binubuhay hindi lang para daling sa langit Gusto kita magamit sa lupa Pero hindi ka na nagagamit sa lupa
Nakakatisod ka pa nga eh. Pauwi na lang kita. Naalala niyo yung isang halaman, si Kristo dati, nag-ano siya sa isang pig tree. Tayo, alam natin yung pig, nakakatikim na tayo rito. No? Hanap siya ng bunga. Nung hindi siya makakuha, ano sabi niya? Putulin mo yan. Actually, sinisimbolo nun sa Kristiyano, naghahanap lagi ng bunga sa atin ng Diyos everyday. Ano ba yung bunga? Unang bunga, yung bunga ng Espiritu, pagbabago. Pangalawang bunga, yung kaluluwa. Kung gusto mong kumaba ang buhay mo, bigyan mo ng bunga ng Panginoon, yung bunga ng pagbabago ng buhay, at saka bunga na nagdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Okay? So yun ang sinasabi, for the temple of God is holy. Sabi ng verse 17 banal yan, kaya at ang templong yan, ikaw mismo. Which temple, hindi hindi bahay talaga. Kaya nga, balik ako ulit yung doctrine ng church. Ang church, tao. Kaya nga, kunwari lang, nagkaroon tayo ng problema, napalis tayo dito. Alam mo, nangyari sa akin yan na nagpasal ako sa Pampanga, no? At normally, after anniversary may nangyayari. Kaya mag-ingat tayo. Mamaya, mag-ingat sa message, ano? Kasi galit si Satanas eh. Tagumpay tayo. Ano ang attitude ng kalaban pagka successful yung kalaban? Gaganti. No? So, ang gagawin ni Satan ngayon, hanap siya ng butas para tayo siraan. Pwede ang isang gagamitin niya, lugar na to. Bigla tayo, gagamitin na namin yan. Ano magagawa natin sa kanila to? Gagamitin na namin yan. Pwede mangyari na, wala tayong nalipatan. Although may marami na tayong sinarvey, no? Alam mo, kahit pag-ipat-lipat tayo, kunwari sa isang Sunday, gagawin, minsan sa kanya, minsan sa amin. Nangyari yan na nagpastor ako, after anniversary, bigla sinabi ng lupa namin, pagagawa na namin yung bahay. Kailangan nyo ng ibaki. Matindi na, may mga upo kami. Ang upo pa naman namin yung pahaba, bench. Talagang matitindi yan, magbibigat. 6 na piraso. Siyempre, hindi mo pwedeng ilipat sa isang miyembro yan. Sabi ko sa mga miyembro, mga kapatid, ang solusyon nito, basta nag-identify ako ng 6 na pamilya. Isa sa akin, sabi ko, yung upuan, yung iba, kasi tinuro ko para tagi-isa. Parang, anong tawag doon? In-endorse mo muna. Parang pinakitago mo muna. Kasi ang gagawin natin ngayon, kada Sunday, hanggang wala tayong lugar na nag-gather, lipat-lipat tayo bago. For 3 months yun. 3 months is how many? 12 weeks, 12 Sundays. May isang Sunday nga na ginawa namin sa ilalim ng mangga. Kasi naikutan na namin eh. Isa sa amin. Tsaka ang hirap noon. Medyo mahirap pero hindi pa rin nawala yung simbahan. I-announce ko na next week, mga kapatid, kinaan tayo ha. Next week niya, merong masikip, merong maluwag. No? Hanggang dun sa pag-ikot namin yun, may isa kaming may napagamit sa aming isang bahay. Naging senyas yun. Sabi ng may-ari, basta binibenta talaga namin yung bahay na yan eh. Wala naman kami pabili. Pero sige po, dahil gaway naman ng Panginoon yan, hindi naman miyembro yun, pero Kristiyano. Kumbaga nababayo yung study ko na. Sige po, gamitin niyo po, tulungan niyo lang kami mag-pray na may makabili, sabi niya. Pero hanggang hindi nabibenta, sige po, pwede niyo gamitin. Ginamit namin yung 3 taon. Hindi nabenta yung ano. Ayaw ipaikot. Kahit hindi namin pinag-pray na huwag pabili. Sabi Kahit pinag-pray. baka sabihin na ano. Baka sabihin na ano. Alam niya yun. Na talagang, alam niya na pinag-pray namin. Ang gawin, hindi naman nabenta talaga yun. Parang ginamit lang siya ng Panginoon. Tapos after ng 3 years na, nakabili na kami ng, 3 years, nakabili na kami ng lupa. At yun na ngayon yung kasalukuyang ginagamit. Natayo na ng pinig. So mga kapatid, ang sabi niya, ang templo ng Diyos hindi yung bahay, hindi yung building, Christian. So at saka ang kailangan sa simbahan, 2 o 3. Kaya ang simbahan, although siyempre dapat dumadami tayo. Pero hanggat may 3 natitira dyan simbahan. Verse 18, tapos na tayo, bilisan na lang. Let no man deceive himself, huwag tayong padaya. If any among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool that he may be wise. Papaliwanag ko to. Ibig sabihin to, huwag mayiging mayabang. Kahit sa tingin mo, seemeth to be wise, kahit kala mo, marunong ka, just stay humble. Kasi ang tubig, laging hinahanap, yung mababang lugar. Ang Holy Spirit, ang simbolo niya tubig. So ang banal na Espiritu, laging nananahan dun sa mababang loob. Mas gagamitin siya ng Panginoon. No? Sabi nga niya, kung sa palagay mo, matalino ka, okay lang na isipin ng iba na mamang ka. Pero may nagagawa ka sa Panginoon. Okay? Verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. Anong kwenta ng, ito yung sinasabi ko sila kanina. Yung iba, ang yayapang, no? Mas banal kami sa mga miyembro nyo. Mas may TRC kami, mas may bahay kami, mas may negosyo kami. Sige lang.
Ano naman kwenta nyo sa Panginoon? Sa tao, sige, ano kayo? Iyan ang sinasabi niya, yung karunungan ng tao, maaaring yung karunungan niya sa negosyo, karunungan niya sa pananalita, karunungan niya sa pakikisama, no? Foolishness yan sa Diyos. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Verse 20, tapusin lang natin. Again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Yung wise dito, yung makamundong karunungan. Ano kwenta yan eh? Tingnan nyo, ang daming tao nga na habang dumudulong, hindi na naniniwala sa Diyos. Daming atheist. Kahit dito. Nasa aming First Christian Nation to, maraming atheist dito. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na sa Diyos. Sa Israel, 2 taon ako doon. Ang daming hindi naniniwala sa Diyos doon. Mga kapatid, ano? Okay, verse 21. Therefore, let no man glory in men. Huwag daw tayo magmalaki sa sarili natin. O kaya, huwag din sa iba. Alam nyo, possible yun na minsan, masyado ka rin bilib sa leader mo, tapos pinagmamalaki mo ang leader mo, may hangganan yun. Huwag yung sobrang mo, tatanggalin ng Panginoon yan. Tangan nyo, siloso ang Panginoon. Yes. Kapag may minahal ka ng higit sa Panginoon, tatanggalin ng Panginoon yan. Yes. Ingat kayo sa trabaho natin, ingat tayo sa mga loved ones natin, no? Ingat tayo sa anumang bagay, no? Sabi niya, for all things are yours. Lahat naman yan, binigay ng Diyos yan para sa iyo, yung pastor mo, yung asawa mo, yung kapatiran. Whether Paul or Apollos or Cephas, balik sa leader. Kung sino man yung nakatayo dyan, or the word, or life or death, or things present, or things to come, wala Diyos. Ganda, diba? Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pag sinabing all is yours, ba't hindi mo binibigay sa akin si ganito, sa iyo gusto mong maging asawa, ba't hindi mo binibigay? Na ang ibig sabihin niyan, kung talagang kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Basta hindi makakapahamak sa iyo. Lahat yan, no? Lahat ng bagay. Kumbaga, kaya mo isipin na, kunwari, minsan kaya mo isipin na, kaya nagka-problema sa ganitong lugar, ikaw ang inintindi ng Panginoon. Possible yun. Kunwari, nahihirapan ka sa visa, tapos biglang nagkaroon ng problema, kunwari yung Russia, tsaka tapos biglang lumuwag yung visa. Hindi masamang isipin mo, galing mo naman, no? Yun mo, nag-gira yung ganang bansa dahil lang sa akin. Possible yun. Possible yun. Kasi sabi niya, all are yours Ganun ka kamahal ng Diyos. Okay, verse 23. And ye are Christ. Pero ikaw naman dapat, ituring mo, after na binigay sa'yo lahat ng Diyos yung pakinabang sa lahat na nangyari sa paligid mo, sana naman ikaw ituring mo kay Kristo ka. O para kay Kristo ka. At si Kristo naman, para sa Diyos. Kita niyo, may bahagdan ng dahilan. Ang Diyos, tinalaga niya si Kristo para sa maging tagapagligtas. Si Kristo, tinalaga niya tayo para maging lingkod niya. Tapos tayo naman, pag-aling tayo sa Kanya para abutin niya. So yan lang mga kapatid, nag-extend lang tayo ng 5 minutes. Baka may tanong kayo bago tayo dumako sa ating mensahe mamaya. Excited ako sa message kasi about celebration to. No? After anniversary, paano dapat mag-celebrate ang Kristiyano. No? Baka may tanong kayo. Pwede ba tayong ilang minuto? Tungkol sa 1 Corinthians 3, at least natapos natin. Wala na. Okay, salamat. At salamat sa lahat ng nakarating. No? Bago tayo magtapos sa prayer, mamaya babanggitin ko na. Ano ba na ang attendance natin last Sunday, 54? No? Tama lang dun sa goal natin, di ba? 40 to 50. Lumabas pa nga Tapos, ang maganda ron, hindi lang puro Pilipino. No? Merong 4 na Sierra Leone. Alam niyo ba, 13 ang Armenian? Marang hindi nyo na napansin, no? 13. Ako, sabi ko kahit isa, dalawa. Although, mahalaga yung kaguluhan ng Pilipino, wala tayong magawa kung lahat ibigay ng Panginoon, pasalamat pa rin tayo kung lahat Pilipino. Pero, international tayo Nasa ibang bansa tayo. Plus, meron tayong World Missions Conference. So, tama lang na meron tayong dumating na mga Armenian. At yung mga Armenian na dumating, sa kaalaman nyo mga kapatid, nakapunta na sa Pilipinas yun. Yung 2 pastor at saka yung babaeng interpreter. 3 beses na kami nagdadala ng Armenian para lang makita nila paano natin ginagawa ang mga simbahan sa Pilipinas. No? Kaya lang, mula nung after pandemic, wala na din ako nakapagdala kasi yung gastos ba? At saka pangalawa, meron na tayong gawain kasi nakiki-attend lang kami sa kanila. Nakikigamit ng mga facility,
Actually, naka-4 na pala tayo mission conference. Next year, medyo i-revise natin. No? Imbis na 4th, 5th na pala talaga. No? Kasi nung nire-review na namin ni Sister, ano yung mga picture, kasi makakalimutan ako. Bira ako may nauna pa pala. No? Tama-tama, 4 na beses na nakarating si Pastor Nabe. Kaya dapat 4th tayo ngayon. 4th Missions Conference, World Missions. Tapos, next year, Lord's willing, kung umabot pa tayo ng anniversary, October ulit. Maganda yung buwan ng October. Maganda yung klima. Yan ang tatapat natin siguro kapatid na ano. Ito yung mga napansin natin, mga suggestion lang. Napansin natin yung pag gusto natin i-invite ang Armenian, huwag tayong gagawa ng per Sunday. Kasi pag per Sunday ang Armenian, napakadami nilang okasyon, lalo na yung Lord's Supper nila. Ginagawa nila ng umaga eh. So kaya yung iba talagang hindi makapunta. Dahil normally, yung per Sunday, ang dami nilang bisita. Ma-attend kasi mahalaga sa kanila yung per Sunday. No? So pwede natin gawin second Sunday, basta October pa rin. Kaya natin ginawa October kasi naalala nyo, October 1 nung nabaptize yung 5. Bago yun, nabaptize si Amante. September siya pero Miyerkules lang. October 1 nabaptize yung kaya October natin ginawa. Ginawa natin October 6 kasi yun nga yung per Sunday. At alam nyo ba na yun din yung birthday pala ni nakalimutan ko, si Ron Camo. Si Ron. Birthday din yung apo namin ni Sister Amorion, no? Yung yung asawa ng anak ko ng Burmese. Ang dami may birthday, no? So mga kapatid at even sa mga kapatiran natin baka meron, siguro pwede natin gawin second Sunday. Meron nga nagsuggest, huwag natin gawing Sunday para ma-invite din natin ibang grupo naman. Kasi actually may ibang Kristiyano, di ba? Pero ang problem natin, Sunday lang available yung mga miyembro natin. So kung Sunday lang siguro second Sunday. Basta maraming consideration. Kung ano yung mga na-observa natin, pasalamatan natin yung maganda, yung mga kailangan pag-improve natin. Tayo tumayo. Mamaya na natin discuss yung iba. Okay? Yan na, nagdadami nga. Ako'y mananalangin. Panginoon po ng Diyos, Ama namin Diyos ng sa langit, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, na ikaw po ay naggabay sa amin para makapagdaos pa rin po kami ng Sunday School kahit na may oras. Salamat sa mga kapatid na nagsipa rito, even though tapos na po ang aming church anniversary, ay balik kami sa dati pong regular na paglilingkod sa iyo, lalo na po sa lugar na ito. Dalangin namin, patuloy mo pa rin pong paalalahanan ng iba pa naming mga kapatiran. May mga bisita pa rin po kami inibitahan na makarating po sila. At gabayin mo po bawat bahagi ng aming programa para muli sa araw nito ay maluwalhati at mapurihan po namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat po nito ang hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen.